Oh, Sister Chen. Hi, Sister Han. Hindi ka nakadalo sa ilang pagtitipon. May problema ka ba sa bahay? Nakapasa sa civil service exam ang kapatid kong lalaki pero bumagsak siya sa political screening dahil sa aking pananampalataya. At pinipilit ako ng mga pulis na pumirma ng isang pangako na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pag hindi daw ako pumirma, hindi makakapasok sa serbisyo sibil ang kapatid ko. Makakansela ang pensyon ng aking mga magulang. Halika't umupo ka at magkwento ka pa sa amin tungkol dito. Tinatakot ang aking pamilya ng mga pulis para pilitin akong pumirma. At pinapanatili lang nila ako sa bahay, di pinapayagan dumalo sa mga pagtitipon. Anong nararamdaman mo? Ang pananampalataya sa Diyos ang tamang landas at hindi ko to isusuko kailanman. Lalong hindi ako pipirma sa salaysay na nagtataksil sa Kanya. Pero kung hindi ako pipirma, madadamay ang buong pamilya ko. Sadyang napakahirap nitong nakaraang mga araw at hindi ko na alam ang gagawin. Sa harap ng ganitong sitwasyon, kailangan nating mamili. Ang piliin na sumunod sa Diyos ay nangangahulugang dadanas tayo ng pagdurusa at pag-uusig. Pero kapag umasa tayo sa Diyos at ibigay natin ang lahat sa ikalulugod niya, ay magagawa nating manindigan. Kung kulang tayo sa pananampalataya, hindi natin kakayanin ng mga paghihirap at nanganganib tayo madapa. Nangyari na rin ang ganitong sitwasyon sa'yo dati. Kwentuhan mo kami tungkol dito. Naaresto ako ilang taon na ang nakalipas dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sinintensyahan ako ng Partido Komunista ng 3 taon para sa pag-oorganisa at paggamit ng grupong Siargao para pahinain ang pagpapatupad ng batas. Nang makalaya ako, akala ko makakadalo na ako ulit sa mga pagtitipon at makakabalik sa aking mga tungkulin. Pero di ko naisip na mamatyagan pa rin ako ng mga pulis at lilimitahan ang aking kalayaan. Nung dinala ako ng aking mga magulang sa presinto para sa pagpapatala ng tirahan, mabagsik akong sinabihan ng opisyal doon. Iulat mo dapat sa akin kung gusto mo lang lisanin ang lugar na to. At ikaw ay pinagbabawalang umalis sa lugar na to o mang-ibang bansa sa loob ng 5 taon. Di ka rin pwedeng magsagawa ng iyong pananampalataya. Kapag nalaman kong dumadalo ka sa mga relihiyosong pagtitipon, ibabalik kita sa kulungan at huwag mo nang isiping makakalabas ka pa. Nang marinig ito sa takot na maaresto akong muli, sinabihan ng mga magulang ko na bantayin ako ng ate ko. Para masigurong hindi ako magbabasa ng salita ng Diyos o makikipag-ugnay sa mga kapatid. Naihanap ako ng aking kapatid ng trabaho bilang sales clerk. At kung ginagabi man ako ay tinatawagan niya ako para tanungin, nasaan ka? Anong ginagawa mo? Minsan, nung nagbabasa ako ng salita ng Diyos sa aking tablet, napansin ito ng kapatid ko at kinulit ako kung ako nga ay nagbabasa ng salita niya at sinubukan pang hablutin ang tablet ko sa akin. Binulalas kong nagbabasa ako ng isang nobela at hinayaan na lang niya ako. Pagkatapos noon, kailangan ko na magtago sa ilalim ng kumot para makapagbasa ng salita ng Diyos pag tulog na siya at tumatakas para dumalo sa mga pagtitipon pagkatapos ng trabaho. Isang araw, nakita ng aking kapatid ang ilang salita ng Diyos na aking kinopya at tinanong ako, nananampalataya ka pa rin at tumadalo sa mga pagtitipon ano? Galit akong sumagot. Tama at natural lang na magkaroon ng pananampalataya at sumamba sa Diyos, hayaan mo ako. Nagmadali niyang tinawagan ang aming pinakamatandang ate. Naagad kaming pinuntahan at sinampal ako pagkapasok niya ng pinto, sumisigaw sa akin. Ang lakas ng loob mong maniwala pa rin? Inilagay ka ng pananampalataya mo sa kulungan. Nainiyakan ng ating mama sa bawat araw na lumipas. Kapag ibinalik ka roon, isipin mo na lang kung anong gagawin nito kay mama. Hindi mo ba pwedeng isuko ang Diyos mo at hayaang magpahinga si mama kahit minsan? Hindi ko halos kinaya na marinig siya at malayang tumulo ang aking luha mula sa aking mga mata. Naging mapagmahal ang aking mama sa akin simula pa nung bata ako at ngayong matanda na ako ay pinag-aalala ko siya tungkol sa akin. Kakayanin pa kaya niya kapag naaresto pa ulit ako? Medyo nanghina ako kaya't madali ako nanalangin sa Diyos, hiniling na protektahan niya ang aking puso. Pagkatapos ay nakita ko ito sa mga salita ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang mundong ito. At dinala dito ang tao, isang buhay na nilalang na pinagkalooban niya ng buhay. Sumunod, nagkaroon ito ng magulang at angkan at hindi na ito nag-iisa. Simula ng unang makita ng tao ang material na mundong ito, nakatadhana na siyang mabuhay sakop ng pagkatalaga ng Diyos. Ang hininga ng buhay ng Diyos ay sumusuporta sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa paglaki hanggang sa pagtanda. Amen. 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 Oo. Ang bawat hininga ko ay galing sa Diyos. Binabantayan at pinoprotektahan niya ako sa aking pagtanda. Ang sinumang mabait o matulunging tao, lalo na ang pagmamahal at pag-aaruga mula sa mga magulang ko, ay isinasaayos ng Diyos. Oo, dapat kong pasalamatan ng Diyos at suklian ang kanyang pagmamahal.
Hindi ka tanggap-tanggap ang pagtatatwa o pagtataksil sa kanya. Oo. Inisip kong muli kung paano ako nakulong dahil sa aking paniniwala sa Diyos. Na ikinabilisan ng aking ina at naging sanhi ng paglala ng kanyang kalusugan. Hindi ba't lahat ng ito ay dahil sa Partido Komunista? Kung hindi nila ako inaresto at inusig, hindi kailangan matakot ng aking mga magulang. Gusto ng Partido Komunista na pagtaksilan ko ang Diyos. Hindi ko papayagang magwagi ang mga pakanan nito. Oo. Tama ka. Nang maisip ko ito, nanumbalik ang aking paninindigan. At alam kong kailangan ko maniwala at sumunod sa Diyos kahit na maging hadlang pa ang pamilya ko. Pagkatapos noon, nagtrabaho ako at dumadalo sa mga pagtitipon at nagbabahagi ng ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Noong Pebrero 2017, naghahanda akong pumasok sa trabaho isang umaga. Nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang di kilalang numero. Sabi ng tumatawag, si Chief siya nito ng Political and Legal Affairs Commission. Pumunta ka dito sa loob ng 2 araw para pirmahan ang salaysay na nagsasabing hindi ka naniniwala sa Diyos. Lahat ng lokal na mananampalataya na naaresto at nakalaya ay pumirma na. Ikaw na lang ang hindi pa. Talagang nagalit ako nang marinig ito. Kasama sa aking pananampalataya ang pagdalo sa mga pagtitipon at pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero ikinulong nila ako dahil dito. Pinahirapan at sinubukang baguhin ang aking isip. Ngayong malaya na ako, minamatyagan pa din nila ako. Hindi pinapayagang isagawa ang aking pananampalataya o magtipon. Pinipilit pa ako sa kasunduang tinatalikdan ng aking pananampalataya. Tunay silang kasuklam-suklam at masama. Pero pagkatapos ay naisip ko, kung sasabihin kong hindi ako pipirma, pupuntahan ba nila ako sa trabaho at ibabalik sa kulungan? Ayoko nang bumalik sa kulungan, hindi makatao roon. Kaya sinabi ko sa kanya, magiging abala ako sa trabaho sa susunod na 2 araw at wala akong oras, pupunta akong makalipas ang ilang araw. Nagulat ako kinaumagahan nang mabasa ang text ni Chief Chen sa akin na nagsasabing, aprobado na ang health insurance card mo, dumaan ka rito ngayong araw para kunin ito. Tiningnan ko ang mensahe at naisip sa aking sarili. Hindi ako nag-apply ng health insurance card. Isa ba itong pakana ni Satanas? Naisip ko ang sinabi ng Diyos na, dapat ay gising kayo at naghihintay sa lahat ng oras at higit pa kayo manalangin sa aking harapan. Dapat niyong mahalata ang lahat ng pakana ni Satanas. Alamin ang mga espiritu at tao at maipagkaiba ang bawat uri ng tao, pangyayari at bagay. Ipinaalala sa akin ang salita ng Diyos na maraming pakana si Satanas. Sa pagsasabing lahat ng lokal na nananalig na naaresto at nakalaya ay pumirma na maliban sa akin, ay sinusubukan ni Chief Chen na ako'y linlangin para pumunta. Dahil nabigo siya sa pakanang yon, ginamit niya ang health insurance card bilang pain. Talagang tuso siya. Nang mapag-isipan ko tong lahat, nagpa siya akong huwag pumunta. Nang sumunod na umaga, sumugod ang aking ama sa aking trabaho na mukhang balisang balisa at sinabi sa akin, tinawagan ako kahapon ni Chief Chen para pumunta sa kanyang opisina ng maagang maaga. Sinabi niya may special investigation na isinasagawa ang lungsod para malaman kung ikaw ay nananampalataya pa rin. At kung pumirma ka na sa kasulatan na sinasabing hindi, maaari ka na mamuhay ng normal tulad ng ibang tao at wala na rin magmamatsyag o maghahanap sa iyo. Pero pag hindi ka pumirma, maaaresto ka at irereforma sa kulungan. Makinig ka sa akin. Isuko mo na ang iyong pananampalataya at pumirma. Nagalit ako nang marinig ito. Sinabi ko sa aking ama, Papa, alam mong ang paniniwala sa Diyos ang tamang landas. Malubha na ang mga sakuna sa mga huling araw nagpapahayag ng katotohanan ng makapangyarihang Diyos para linisin at sagipin ang mga tao mula sa katiwalian at sakuna. Ngunit masugid sa pag-aresto at pag-usig ang Partido Komunista sa mga nananalig. Pinipilit silang ipagkanulo ang Diyos para mapunta sila sa impyerno dahil dito. Ang pagpirma ng pangalan ko ay pagtataksil sa Diyos. At pagkatapos, pag nangyari yon, ako ang masisira sa huli. Hindi ko mapipirmahan yan. Sabi sa akin ng papa kong takot at ninenervyos, pag hindi ka pumirma, ibabalik ka ng mga pulis sa kulungan. Gusto mo ba talagang magdusa ulit doon? Kahit na hindi mo naisipin ang sarili mo, paano na ang iyong nakababatang kapatid? Hinahabol ng Partido Komunista ang buong pamilya ng isang mananampalataya. Ang ate mo nakapagtapos sa magandang universidad, dapat sana nakakuha ng magandang teaching job. Pero bumagsak siya sa political screening dahil sa iyong pananampalataya.
Kinailangan pang gumamit ng koneksyon at pagpadulas ng iyong pinsan para lang makapasok siya sa isang pangkaraniwang paaralan. At yung pinsan mong nakapasa sa civil service exam ay hindi rin nakapasa sa political screening dahil mananampalataya rin ng lola mo. Magtatapos na sa kolehiyo ngayong taon ng nakababata mong kapatid at maghahanap na ng trabaho. At pag hindi ka pumirma, hindi niya maipapasa ang political screening at siguradong hindi makakahanap ng trabaho. Hindi ba't sinisira mo ang kanyang kinabukasan? Makinig ka sa akin, magtiis ka na lang at pumirma. Hindi ka ba pwedeng manampalataya ng palihim? Bakit napakatigas ng ulo mo? Inuusig tayo ng Partido Komunista at dinadamay pati ang mga kapamilya nating walang pananalig. Talagang kasuklam-suklam sila. Tiningnan ko ang pagod na mukha ng aking ama na may luha sa kanyang mga mata. Sa sobrang pagkabalisa ay nanunuyo na ang kanyang bibig. Ang sama talaga ng pakiramdam ko at nagtatalo ang saloobin. Kung pipirma ako, pagtataksilan ko ang Diyos at matatatakan ng marka ng halimaw. Ako'y mabibihag din sa Satanas nang walang pag-asang mailigtas. Oo, mabibihag ka. Pero kung hindi ako pipirma, maaaresto ako at ibabalik sa kulungan kung saan ako'y pahihirapan. Bukod sa pasakit sa katawan, paano kung ako'y bugbugin hanggang mamatay? At kung hindi maipapasa ng kapatid ko ang political screening, ay maaapektuhan ito ang kanyang kinabukasan. Habang buhay na magagalit sa akin ang buo kong pamilya. Para akong sinaksak sa dibdib nang maisip ko iyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sinabi ko sa aking ama, pag-iisipan ko po ito. Pagkaalis niya, nanalangin ako sa Diyos ng lumuluha. Diyos ko, natatakot akong mahuli ng pulis at ibalik sa kulungan para pahirapan. At nangangamba akong madamay din ang aking pamilya. Nangihina ako. O Diyos ko, bigyan mo po ako ng pananalig at lakas at gabayan na manindigan sa aking pagpapatotoo. Amen. Pagkatapos ko manalangin, nakatagpo ako ng ilang salita ng Diyos. Babasahin ko ito sa inyo ngayon. Sige. O sige. Kapag hindi nailigtas sa mga tao, ang mga buhay nila'y madalas guluhin at kontrolin ni Satanas. Sa madaling salita, ang mga taong hindi paligtas ay bilanggo ni Satanas. Wala silang kalayaan. Di pa sila binibitawan ni Satanas. Sila'y di kwalipikadong sumamba sa Diyos. At sila ay lubos na tinutugis at inaatake ni Satanas. Ang gayong mga tao ay walang masasabing kaligayahan, walang masasabing karapatan sa normal na pag-iral. At higit pa rito ay wala silang masasabing dignidad. Tanging ang manindigan at makipaglaban lamang kay Satanas. Gamit ang iyong pananalig, pagsunod at takot sa Diyos bilang sandata. Sa isang buhay at kamatayang pakikipaglaban kay Satanas. Sa gayon ay matatalo mo si Satanas para tumakbo at manginig ito pag nakikita ka. Upang tuluyan na nitong talikuran ng mga pag-atake at mga paratang laban sa iyo. Dun ka lang maliligtas at magiging malaya. Kung ikaw ay determinadong kumalas ng tuluyan kay Satanas, ngunit wala namang sandata para tulungan kang talunin si Satanas, kung gayon ay manganganib ka pa rin. Sa paglipas ng panahon, kapag napahirapan ka na ng husto ni Satanas, nawala ka ng lakas ngunit di ka pa rin makapagpatotoo o ganap ng malaya sa mga paratang at pag-atake ni Satanas. Maliit lang ang pag-asa mong mailigtas. Sa huli, kapag ipinahayag na ang konklusyon ng gawain ng Diyos, tangan-tangan ka pa rin ni Satanas, hindi kayang palayain ang sarili, at kaya hindi ka magkakaroon pa ng pagkakataon o pag-asa. Kung gayon, nagpapahiwatig ito na ang mga taong ito ay magiging ganap na bihag ni Satanas. Amen. Amen. Sa pagninilay ko sa salita ng Diyos, napagtanto ko na ang pag-uusig ng Partido Komunista at ang panghihimasok ng aking pamilya ay pawang mga tukso at pag-atake ni Satanas. Naisip ko nung tinukso si Job ni Satanas. Lahat ng pag-aari niya ay ninakaw sa kanya at nawala rin sa kanya ang kanyang mga anak. Napuno ng masakit na mga pigsang kanyang katawan. Inatake siya ng sarili niyang asawa at sinabihang talikuran ng Diyos at mamatay.
Pero tumayong saksi si Job, umasa sa kanyang pananampalataya at paggalang sa Diyos. Hindi nagreklamo o itinanggi ang Diyos, pinupuri pa nga niya siya. Sinasabing, si Jehovah ang nagbigay at si Jehovah ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehovah. Amen. Amen. Napagtagumpayan ni Job ang panunokso ni Satanas, matunog na nagpapatotoo para sa Diyos. Sa pagpapahiya at pagtalo kay Satanas, naging malayang tao si Job. Pagkatapos ko makalaya sa kulungan, ginamit ng Partido Komunista ang pamilya ko para pilitin akong talikuran ng aking pananampalataya. Sa bawat pagkakataon, ito'y panunokso at pag-atake ni Satanas. Oo, ginamit ni Satanas ang pagmamahal ko sa aking pamilya at pag-aalala sa aking kapatid para himukin akong pagtaksilan ng Diyos. Kung ipagtatanggol ko ang aking pamilya at ang interes ng laman sa pagtalikod sa Diyos, hindi ba't magiging bihag ako ni Satanas? Di ako pwedeng mahulog sa pananlansin ni Satanas, kundi dapat sundin ang halimbawa ni Job na tumayong saksi para sa Diyos at ipahiya si Satanas. Ang ganitong bagay ay pagsubok din mula sa Diyos. Para makita kung tayo ay nasa panig niya o kay Satanas. Naisip ko ang isang bagay na sinabi ng Diyos. Lubos na pananampalataya at pag-ibig ang kailangan sa yugtong ito ng gawain. Maaari tayong madapa mula sa pinakamaliit na kapabayaan. Kung wala tayong tunay na pananampalataya sa Diyos, kinatatakutan, ang pagdurusa at nahihirapan sa ating pagmamahal, maaari tayong pabayaang makagawa ng maling pasya at pumirma sa kasulatan, mahulog sa mga kamay ni Satanas at mawala ang ating pagkakataon na mailigtas. Tama yon. Paglaon ay nakakita ko ng video ng pagbasa ng mga salita ng Diyos. Panoorin natin ito. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kahit gaano pa kalakas si Satanas, kahit gaano pa ito kapangahas at kaambisyoso, kahit gaano pa katindi ang abilidad nito para magdulot ng pinsala, kahit gaano pa kalawak ang mga paraan para gawing tiwali at akitin nito ang tao, kahit gaano pa kagaling ang mga pandaraya at mga pakana niya sa pananakot ng tao, kahit gaano pa pabago-bago ang anyo ng pag-iral nito, hindi pa ito kailanman nakalikha ng kahit isang buhay na nilalang. Hindi pa kailanman nakapagtakda ng mga batas at patakaran para sa pag-iral ng lahat ng bagay at hindi pa kailanman naghari o kumontrol ng anumang bagay, may buhay man o wala. Sa loob ng kosmos at sa kalangitan, wala ni isang tao o bagay ang naisilang mula rito o umiiral ng dahil dito. Wala ni isang tao o bagay ang pinaghaharian nito o kinukontrol nito. Sa kabaligtaran, hindi lamang nito kailangang sumailalim sa pamamahala ng Diyos, kundi higit pa rito ay kailangang sumunod sa lahat ng atas at kautusan ng Diyos. Kung walang pahintulot ang Diyos, mahirap para kay Satanas na hipuin kahit na ang isang patak ng tubig o butil ng buhangin sa lupa. Kung walang pahintulot ang Diyos, ni hindi malaya si Satanas na galawin man lamang ang mga langgam sa lupa, lalo na ang sangkatauhan na nilikha ng Diyos. Sa mga mata ng Diyos, mas mababa pa si Satanas sa mga liryo ng kabundukan, sa mga ibon na lumilipad sa himpapawid, sa mga isda sa karagatan, at sa mga uod sa lupa. Ang papel nito sa lahat ng bagay ay para pagsilbihan ang lahat ng bagay at gumawa para sa sangkatauhan at pagsilbihan ang gawain ng Diyos at ang kanyang plano ng pamamahala. Kahit gaano pa kasama ang hangarin ng kalikasan nito at gaano man kasama ang diwa nito,
Ang tanging bagay na magagawa nito ay ang tapat na gawin ang tungkulin nito, ang magsilbi sa Diyos at ang salungatin ang Diyos. Ito ang diwa at kinatatayuan ni Satanas. Ang diwa nito ay hindi kaugnay sa buhay, hindi kaugnay sa kapangyarihan, hindi kaugnay sa awtoridad. Laruan lamang ito sa mga kamay ng Diyos. Isa lang makina na nagsisilbi sa Diyos. Amen. Mas naintindihan ko ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos na mapanood ko to. Gaano man kabangis si Satanas, isa lang siyang kawal sa kamay ng Diyos, kasangkapan ng serbisyo para sa Kanya. Sa paggunita ko sa aking pagka-aresto at pagpapahirap sa kamay ng Partido Komunista, noong mahina ang aking laman, pinagtibay ng salita ng Diyos ang pananampalataya ko at inakay ako sa bawat paghihirap. Nang makalaya ako sa kulungan, minatyagan pa rin ako ng Partido Komunista. At ang pamilya ko na nadala sa sabi-sabi nito ay binantayan na rin ako. Pero sa gabay ng salita ng Diyos, naintindihan ko ang ilang katotohanan. Napagtagumpayan ang sunod-sunod na tukso at lumakas ang aking determinasyong sundin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyon, nakita ko na si Satanas ay kasangkapan lang ng Diyos para perpektohin ang kanyang hinirang ng mga tao. Wala akong dapat katakutan mismo. Pinamamahalaan ng Diyos ang lahat. Siya ang nangangasiwa sa tadhana ng lahat. Nasa kamay niya ang aking buhay at kamatayan. Walang ibang makakapagdesisyon dito. Kung makakahanap ang kapatid ko ng trabaho at ang kanyang kinabukasan, lahat ng ito ay itinakda na ng Diyos. Oo. Ni hindi kayang kontrolin ng Partido Komunista ang kapalaran nito. Kaya paano nito makukontrol ang buhay ko at kinabukasan ng kapatid ko? Tama yon. Kahit na arestuin pa ako isang araw at pahirapan pang muli ng mga pulis, ito ay dahil hinayaan itong mangyari ng Diyos. Kailangan kong umasa sa Diyos at tumayong saksi. Amen. Amen. Kung pahalagaan ko ang buhay ko, mabahala sa interes ng aking pamilya at pumirma ng papeles na nagtataksil sa Diyos, magiging marka yon ng kahihiyan. Kahit na mabuhay ako, magiging naglalakad na bangkay na lamang ako. Nasa isip yon. Pinatatag ko ang aking sarili para malabanan ng anumang tukso at atake mula kay Satanas at para manindigan sa aking pagpapatotoo at hiyain si Satanas. Pagka-uwi ko ng gabing yon, sinigawan ako ng ate ko. Binigyan ka ng Political and Legal Affairs Commission ng 3 araw, huling araw na bukas, pipirma ka ba o hindi? Tumatanda na sina mama at papa, palagi na lang silang nag-aalala sa'yo. Halos hindi sila nakakain o nakakatulog sa 3 taong nasa kulungan ka. Nakalabas ka na ngayon pero mananampalataya pa rin. Kaya ninenervyos pa rin sila. Ayos lang ba sa'yong binibigo mo sila ng ganito? May konsensya ka ba? Ikamamatay mo ba ang pumirma sa papeles? Napagtanto kong si Satanas lang to gamit ang pamilya ko sa kanyang pag-atake. Naisip ko mga salita ng Diyos. Kailangan mong taglayin ang aking tapang sa loob mo at magkaroon ng prinsipyo sa pagharap sa mga kamag-anak na walang pananalig sa Diyos. Hindi ka rin dapat sumuko sa madidilim na puwersa para sa akin. Sumandal ka sa aking dunong upang tahakin ang perpektong daan. Huwag hayaang makapangyari ang mga pakana ni Satanas. Ibuhos ang lahat ng iyong pagsisikap sa paglalagay ng iyong puso sa harap ko at pagiginhawain kita at bibigyan ng kapayapaan at kaligayahan. Huwag umakto sa isang partikular na paraan sa harap ng iba. Hindi ba't mas mahalaga na bigyan ako ng kasiyahan? Di ba't makapagbibigay ito ng kapayapaan at kaligayahan na walang hanggan? Amen. Amen. Alam ko ang paniniwala ko sa Diyos ay ang tamang landas at kailangan ko manatiling tapat sa Kanya anuman ang mangyari. Iniligaw at ginipit ng Partido Komunista ang pamilya ko para hadlangan ako sa aking pananampalataya. Ipinakita sa akin ito ang malademonyong diwa ng pagkamuhi sa katotohanan at paglaban sa Diyos ng Partido Komunista. Kinamuhian at tinanggihan ko sila mula sa aking puso. Sinusubok niya rin ang aking pananalig at debosyon sa kanya sa ganitong mga kondisyon. Kahit na walang anumang pagkaunawa o suporta mula sa iba, kailangan kong tumayong saksi at hiyain si Satanas. Amen. Nang maisip ko ito, sinabi ko sa ate ko, ang hindi pagkain o pagtulog ni na mama at papa at palagi ang pag-aalala, kaninong kasalanan iyon? Hindi ba't kasalanan ito lahat ng partido? Tama at natural na maniwala sa Diyos ang maging mabuti at sumunod sa tamang landas.
Pero hindi lang ako inaresto ng partido. Dinamay din nila ang aking buong pamilya. Hindi binigyan ng daang malalabasan. Ang partido ang salarin. Mismo. Sa sandaling iyon, tumawag ang panganay kong kapatid humihingi ng sagot. Pipirma ka ba bukas o hindi? Dalawa lang ang pagpipilian mo. Alin man sa pirmahan mo ang papeles na nagsasabing hindi ka na naniniwala sa Diyos at mamuhay ng magandang buhay o ang hindi ka pumirma at hintayin itapon ka ulit sa kulungan. Matatag akong sumagot. Kahit na ibalik pa ako sa kulungan, hindi ko pipirmahan ang papeles na yon. Galit niya akong binabaan ng telepono at di na ako pinansin ng isa ko pang kapatid. Ay, salamat sa Diyos. Paglaon na inilipat ako sa labas ng bayan para sa aking mga tungkulin. Inalis ko ang sarili ko sa mga gapos ni Satanas at ginugol ko ang aking sarili para sa Diyos, katawan at kaluluwa. Mahigit 3 taon na itong nakalipas. Sa tuwing maaalala ko ang buong karanasang yon, kumakalma ang aking puso. Ito ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. At di ko ito pagsisisihan. Salamat sa Diyos. Humaharap ka ngayon sa sitwasyong tulad nito. At kailangan mong magdesisyon. Dapat kang magdasal at hanapin pa ang katotohanan at gagabayan ka ng Diyos. Naiintindihan ko. Kung di ako magbabayad para sundin ng Diyos, kung di ko isusukong lahat para sa Kanya, magiging mahirap na manatili sa landas na to. Tama yun. Pinagpapasyahan ng Diyos ang tadhana ng lahat. Kung magkakaroon ng magandang bukas ang kapatid ko at ang aking mga magulang, lahat ng ito ay nasa kamay ng Diyos. Oo. Bawat isa sa atin ay may sariling landas, may sariling paghihirap. Hindi ako dapat mapigilan ng aking pagsinta. Ano man ang mangyari, maninindigan ako sa aking pagpapatotoo para sa Diyos at hihiyain si Satanas. Salamat sa Diyos.